Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-30 kabanata ng aklat ng Exodus. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna tumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba, Panginoon. Dalahin ko, Lord, turuan mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Let your Holy Spirit flow upon us, Lord Jesus. Dalahin ko, Lord, na siyang patuloy na magbigay sa amin ng karunungan, Panginoon, patungkol sa iyong mga salita. Dalahin namin, Lord, na mas makilala ka namin, Panginoon, sa mas malalim, Panginoon, na paraan sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Salamat, Lord. We give you all the glory, honor, and power in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Verse 1, ang altar na sunugan ng kamanyang. Gumawa ka ng altar na akasyang sunugan ng kamanyang. Gawin mo itong parisukat, 18 pulgada ang haba, at gayon din ang luwang, at 36 na pulgada ang taas. Ang 4 na sulok nito ay lalagyan mo ng sungay na parang kaisang piraso ng altar. Papalutin mo ito sa lantay na ginto at lilistunan ng ginto sa paligid. Kakabitan ito ng argolyang ginto sa magkabilang gilid sa ibaba ng liston para suotan ng pasanan. Nayari sa akasyang balot din ng ginto. Pagkayari, ilalagay ito sa labas ng tabing ng kaba ng tipan at ng luklukan ng awa. Dito ko kayo tatagpuin. Tuwing umaga, magsusunod dito ng kamanyang si Aaron pag-aayos niya ng mga ilaw. So dito makikita po natin yung altar ng sunugan ay ilalagay bago doon sa veil or yung tabing. Kumbaga, ito po ay inilalagay sa holy place, hindi doon sa most holy place, no? Tuwing umaga, magsusunog dito ng kamanyang si Aaron, pag-aayos niya sa mga ilaw. Ganon din ang gagawin niya kung gabi, pag-aayos sa mga ilaw. Araw-araw gagawin ninyo ito at ng inyong magiging kaapu-apuhan. Huwag kayong magsusunog dito ng kamanyang na iba sa iniutos ko. Huwag din kayo magdadala rito ng handog na susunugin, maging hayop, pagkain o inumin. Minsan, 1 taon gaganapin ni Aaron na saserdote ang paglilinis ng kasalanan. Ang 4 na tulis ng altar ay papahiran ng dugo ng hayop na handog para sa kasalanan. Gawin ninyo ito habang panahon. Ang altar na ito ay sagrado at nakatalaga kay Yahweh. So, dito po makikita natin, no, may instruction ang Panginoon at malinaw po yun, no? Hindi yon gagawin ng tao according sa gusto niya, kundi according sa pamantayan at utos ng Panginoon. Mapapansin din po natin dito, no, na napakalinaw ng kanyang pagbibigay ng yung kanyang paglalarawan, no, na kung ano yung nais niya na mangyari doon sa banal na dako. Ano po? Sinabi ni Yahweh kay Moises, pagkuha mo ng senso ng mga Israelita, bawat isa'y hihilingan mo ng pantubos sa kanilang buhay. Ihahandog nila ito sa akin para walang kapahamakang umabot sa kanila habang ginagawa ang senso. Lahat ng mabilang sa senso ay magbabayad ng kalahating siklo ayon sa timbangan ng templo bilang handog sa akin. Lahat ng 2 taon pataas ay isasama sa senso. 20 taon pataas ay isama sa senso. Pareho ang halagang ibabayad na pantubos ng mayayaman at ng mahihirap. Lahat kailangan sa tabernakulo ang halagang ibibigay nila ay pantubos sa kanilang buhay, at sa pamamagitan nito maaalala ko ang mga Israelita. So dito po makikita natin, no, na yung senso dito kailangan may bayad, no? Kailangan mong tubusin yung sarili mo kasi yung senso po ay nangangahulugan ng ownership, no? So kung halimbawa ito ay binibilang as an ownership, so kailangan bayaran siya kasi walang ibang nagmamay-ari sa bawat isa kundi ang Panginoon, no?
Pinapakita lang dito ni Lord na walang iyo, na walang akin, no? Kundi ito ay lahat ay belong sa Panginoon. Kaya kapag nagbilang or nagsenso, kailangan babayaran yon ng same na halaga, mayaman ka man o mahirap. Na ibig sabihin na yung buhay natin ay same yung halaga, mayaman ka man or mahirap, pareho lang yung halaga nito sa harapan ng Panginoon. At kung mapapansin po natin, nagdulot ng matinding salot, no, sa panahon ni David yung senso, kasi wala pong kakibat na pantubos, no. So yun pala yung dahilan noon kung bakit nagkaroon ng salot at bakit nagalit si Lord, kasi nga itinuring nila, no, ng mga Israelita noon na yung kapwa Israelita ay kanilang pag-aari o yung buhay nila ay kanilang pag-aari. Kaya dito, kung alam lang nila yung pamantayan ni Lord, no, dito na kung magsisenso, kailangan ay merong kaakibat na pagtubos, no, sa sarili, no, para maibilang. Sinabi ni Yahweh kay Moises, kumuha ka rin ng palangganang tanso at ang tansong patungan nito. Ilagay mo ito sa pagitan ng altar at ng toldang tipanan. Pagkatapos, punuin mo ng tubig. Ito ang gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa paghuhugas ng kanilang mga paa at kamay. Kailangan sila'y maghugas bago pumasok sa toldang tipanan o bago magsunog ng handog sa altar. Kung hindi, sila'y mamamatay. Kailangan nga maghugas muna sila ng paa at kamay upang hindi sila mamatay. Ito'y tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. So makikita po natin dito yung plangganang hugasan ay inilalagay bago yung bago yung tolda. So, meaning to say, madadaanan mo muna yun bago ka makapasok. Ano po? So, ito po, sinasabi dito, kailangan maglilinis, maghuhugas ng kamay at paa. Ganon din po tayo, no? Bago tayo dadako sa templong kabanal-banalan ng Diyos, no? Bago tayo lalapit kay Lord, kailangan merong paglilinis kasi ayaw ni Lord, no? Yung madumi na lumalapit sa Kanya. Sa halip talaga nakikita na natin po dito sa Kanyang mga salita na requirement yung cleanliness pagdating po sa presence ni Lord. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng pinakamainam na pabango, 20 librang mira, tigsa 10 librang kanela at mabangong tambo, at 2 librang kasya. Pagkatapos, kumuha ka ng 5 litrong langis. Paghalu-haluin mo ito tulad ng ginagawa ng mahuhusay na manggagawa ng pabango, at ito ang langis na gagamitin mo sa pagtatalaga. Pahiran mo ito nito ang toldang tipanan at ang kaban ng tipan, ganoon din ang mesa at lahat ng kagamitan nito, ang ilawan at mga kasangkapang kaugnay nito, at ang altar na sunugan ng kamanyang. Pahiran mo rin ang altar na sunugan ng mga handog at mga kasangkapan nito, ang plangganang hugasan at ang mga patungan nito. Ganyan ang gagawin mo sa pagtatalaga ng mga kasangkapang nabanggit upang ito'y maging sagrado. Magiging sagrado rin ang lahat ng madaiti dito. Pagkatapos, si Aaron naman at ang kanyang mga anak ang bubuhusan ng langis na ito upang lubos silang matalaga mo sa mga Israelita na ang matalaga mo sa akin bilang mga saserdote. Sabihin mo sa mga Israelita na ang langis na ito'y sagrado at siya ninyong gagamitin habang panahon. Huwag ninyo ito gagamitin sa karaniwang tao at huwag gagayahin ang paggawa nito. Ito'y sagrado at kailangan igalang. Ititiwalag ang sinumang gumaya rito at ang sinumang karaniwang tao na gumamit nito. So, dito po makikita natin yung mahigpit na tagupili ng Panginoon. Ano po, na yung ginagawa ng Diyos ay hindi pwedeng gayahin ng tao. Ano po, yung kanyang pamantayan ay hindi talaga pwedeng i-replika ng tao. Ano po, so dito makikita talaga natin God is a holy God and kailangan talaga natin ng reverence, no, or paggalang sa kanyang mga pamantayan. So makikita din natin na yung oil o yung langis na to ay ginagamit para i-anoint, no, or i-empower ang mga priest, no, na sina Aaron at ang kanilang mga anak. At ang paggamit ito, no, itong oil na to is not to glorify people but to glorify the Lord, no. So talaga pong makikita natin dito na grabe si Lord sa kanyang pamantayan. Sinabi ni Yahweh kay Moises,
Kumuha ka ng magkakasindaming stock teonis, galbano at kaman. Sinabi ni Yahweh kay Moises, kumuha ka ng magkakasindaming stock teonis, galbano at kamanyang. Paghaluhaluin mo ito tulad ng ginagawa ng mahusay na manggagawa ng pabango at gawin mong pansuog. Tiplahan mo ito ng malinis at sagradong asin. Tigan mo ng pino ang kaunti nito at ilagay sa harap ng kabanang tipan sa dakong itinangi ko para tagpuin kayo. Aariin ninyo itong sagrado, huwag ninyong gagayahin ito. Kung gagawa kayo ng kamanyang na pansariling gamit, aariin ninyong ito'y bukod tangi kay Yahweh. Ititiwalag ang sino mang gumamit nito bilang pabango. Yung pagsasama-sama po ng mga ingredients na to ay para makabuo ng isang napakagandang halimuyak, no? Yung napakabangong halimuyak para sa Panginoon. And ito po ay nagsisignify po sa prayer, no, natin na kumbaga sa pamamagitan po ng ating mga panalangin ay nalulugod ang ating Panginoon. So, marami pong mga ilustrasyon na ating nabasa kanina, no, na alam ko po na in some ways ay mabibigay ni Lord ang mas malalim na kahulugan nito sa bawat isa sa atin. And hopefully sa ating pagbabasa at panalagi ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon ay mas maunawaan natin ang lalim ng kanyang mga salita. Sana po tayo napagpala at muli, God bless everyone and to God be all the glory.